Sa ating pag-aaral at nasa kalagayang pagtatapos na po tayo na hindi matapos-tapos. Alam niyo yun, yung matatapos na hindi matatapos. Naranasan na ho ba niyo yun? Yung gusto mo nang matapos ay hindi matapos-tapos. Sige po, tayo muna po ay magbasa ng ating mga Bible, Luke chapter 12. Sige. Yan, narito po tayo sa disiplina para sa mga bagong kaanib at sa mga kaanib na may mababang antas ng paglago. So, alam po natin na sa biyaya ng Panginoon, meron tayong nagiging kapatiran, bagong kapamilya ng iglesia, at diyan po pumapatak yung bagong kaanib. Ano po? So, as we practice our church discipline, of course, as they belong to the church, ay ang bahagi po ng iglesia ay pamatili ang kanilang buhay. Ano man ho ang edad ng pagiging mananampalataya, ng pagiging membro ng iglesia, ay ang paglapat ng disiplina po ay atin pong ginagawa dahil nais natin na mapatatag at makita ang church na sa kabuuan po ay lumalakad sa kalooban ng Panginoon. Hindi naman po pagkakabaptize ay hinahayaan na natin at pinababayaan na sila ay mabuhay sa kanilang sarili. Kaya po nais natin na maturuan ng paglago at mabantayan po sa mga pagkakamali. So, ang bantay po natin at ang ating pagpapahalaga sa kanila ay ang paglalapat ng ating disiplina. So, kaya lamang po sa kalagayan ng pagiging bata sa pananampalataya at bata sa pagiging kaanib ay ano po ang ating panuntunan sa kanila. Sabi po ng Luke chapter 12, yan. Luke chapter 12, verses 47 to 48. Yan. Anong sabi po dito, mga minamahal, at siyaong aliping nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon at hindi naghanda at hindi gumawa ng alinsunod sa kanyang kalooban ay papaluin ng marami. Datapat yaong hindi nakakaalam at gumawa ng mga bagay na karapat-dapat sa mga palo ay papaluin ng kaunti. Yan. At sa sino mang binigyan ng marami ay marami ang hingin sa kanya. At sino mang pinagkatiwalaan ng marami ay lalo ng marami ang hiingin sa kanya. So yun po yung ating basihan at ating pagkilala sa may kaalaman ng marami at may kaalaman pong kakaunti. So tayo muna po ay manalangin. Dakilang Ama, Panginoon, salamat sa pagkakataong to at muli ako po ay naglalapit Panginoon ng mga pag-aaral, pag-uusap na mula sa iyong salita na ito, Diyos, ay hindi sa kanino man, kundi sa iyo, Diyos, na marunong, Lord, mabuti at mananatili ang pagtatapat. Salamat po, Diyos. Pinupuri po namin kayo sa buong isang linggong nagdaan at sa linggong itong magdaraan, Panginoon, pinapasalamatan na po namin kayo. Ano man po ang mangyari, ano man po, Diyos, ang hindi namin nabatid na, Lord, mararanasan at ma-encounter po namin, Lord. But we know, O God, na ang dulo pa rin, O Diyos, ay aming sa kabutihan at sa iyong kalooban, Panginoon. Pinupuri po namin kayo. Ito po yung aming samudalangin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen at amen. So, maliwanag po ang talata na ang Diyos ay just and faithful in implementing His judgment. So, makita natin dito, 12:47 ay, as we have that knowledge, this knowledge increases responsibility.
this knowledge increases responsibility. More knowledge, more responsibility that we got, mga minamahal. If someone understand what is right, what is God's will, but choose not to act on it, they are held more accountable. Ano? So, alam po natin na sinasabi nga po ni Santiago sa mga sa sulat po niya na huwag maging guro. Lagi po nating ulitin to sapagkat sa inyo mga kapatid, ang pagnanasa ng pagiging guro ay may kaalaman o may lalamang at pagtanggap ng lalong mabigat na hatol. Yan po ang sinasabi ni Santiago doon sa kanyang sulat sa James chapter 3. Na kulang naman nga po sila, alam natin na doon sa talata chapter 2 ay faith without works is dead. So, ganun na lamang sila kalayo sa pagsasabuhay ay bago sa chapter 3 ay sila'y nag-aasab na maging guro. Sila'y talagang nagde-desire na magturo sapagkat meron talaga pong noon sa panahunan ay sabi nga po ay mahalaga ang pagtuturo at kinikilala ang mga magtuturo sa sinagoga. Ito naman pong mga sinusulatan niya, bagamat nasa pangalat ay nais magturo, but less ang kanilang buhay o malayo ang kanilang buhay sa pagtuturo. Kaya sabi ni Santiago sa chapter 3 ay huwag maging guro ang marami sa inyo. Huwag maging guro ang marami sa inyo sapagkat nalalaman yung tatanggap ng lalong mabigat na hatol. So, in connection naman nga po dun sa ating sa Luke chapter 12, ang maraming alam ay maraming palo ang tatanggapin. Amen? Kaya po higit tayong mga nasa adults class ng ating iglesia, alam natin kung bakit tayo nakaabot sa ganitong sabi nga ay klase dahil umabot tayo sa salvation, assurance, baptism, class 101 at meron pang ibang klase at umabot na po tayo. So, we believe na meron na tayo, hindi nakakaunti ang mga alam natin. Tama po ba? May tao ba dyan? So, yan, talagang. So, may tao ba dito? Yan. So, mga minamahal, hindi nakakaunti ang alam natin. Ang dami nating naituro, ang dami sa ating naituro. Ang dami nang napakinggan natin mula sa umaga hanggang hapon. May mga devotion pa tayo, mayroon po tayong mga area fellowship. So, ang dami na pong mga naituro sa atin. At na-expect po sa atin na hindi nakakaunti ang alam at naintindihan ang marami. Kaya po, of course, sabi ng Bible, sa pagkakaroon ng maraming alam ay maraming palo ang tatanggapin. Kaya po, ay ingat-ingat po tayo dahil mabigat po ang hatol sa atin. Amen? Ano ba kayo? Mabigat po ang hatol sa atin dahil marami na tayong nalalaman. So, yan po, mga minamahal. Kaya po, sabi nga po ng anong iconic line ng Spider-Man, with great power comes great responsibility. Tama po ba? So, hindi po yun alam ni Pastor dahil hindi man naman nanonood si Pastor ng Avengers. Hindi nanonood si Pastor ng Avengers. Ang pinapanood ni Pastor ay mga Kung may Avengers, merong DCU. Avengers kasi sina Iron Man, ang kalaban ay sina Superman. DCU ba 'yon? MCU? DCU, okay. Anyway, nakaka-relate ba kayo? So, hindi kayo nakaka-relate. Okay, sige po. Kayo na mag-process po niyan kung hindi po kaya. At least yung mga millennials at mga alpha ay nakaka-relate dahil sila ay hindi na napapag-iwanan ng mga panoorin. So mga minamahal, sa kaaramihan ng alam ay maraming palo ang tatanggapin. So yan po mga minamahal, ang atin pong inuulit. Kaya po diyan sa talatang sa pangkat 2 ay meron tayong panuntunan sa bagong membro. Yan lamang po bago natin ibigay o ipaalala muli ang mga panuntunan natin sa mga bagong kaanib ay
Nais nating paalala ang mga foundation natin, ang mga basihan natin ayon sa kalooban ng Panginoon na hindi po tayo nagkakamali. Hindi tayo, sabi nga ay nais natin na lumayo sa mga aral ng Diyos. Amen? So kaya po laging nating meron tayong talatang pinapaunang ipinapaliwanag, mga minamahal. So yan po, mga minamahal, knowledge increases responsibility. And the next thing, ignorance doesn't remove responsibility, but it lessens it. Ignorance doesn't remove responsibility, but it lessens it. So, kita na po natin sa talata na datapat ang hindi nakakaalam at gumawa ng mga bagay na karapat-dapat sa mga palo ay papaluin ng kaunti. Hindi ko naman alam, brother. Hindi ko pa alam. Hindi ko pa nalalaman yan. So, bagamat hindi mo nga nalalaman ng lahat, but hindi pa rin maalis ang responsibility mo na ikaw ay ikaw ay makatanggap at ng pagpapaalala na narapat kang ayusin at itama sa iyong mga ginagawang mali. Yan po, mga minamahal. So, sabi nga, ignorance excuses no one. Ignorance excuses no one, but ignorance doesn't remove responsibility. This shows, bakit po? This shows God is judge. God as judge is fair, taking into account what a person actually knew. So, fair po ang Diyos at talagang mag-accounting siya. I-account niya kung ano ang naintindihan natin, kung gaano tayo nakakaintindi. O ganito nakakaintindi si Brother Joven, kaya ganito siya magbibigay sulit sa akin. So, yan po ang paalala. Kaya nakakatakot higit kami, na sabi nga po ay ang daming itinuturo, ang daming nalalaman sa pagtuturo, but kakaunti ang nagagawa. Kaya po pagdating sa judgment seat of Christ, hindi po madali na kami humarap sa Panginoon. So hindi po madali, lalo tigit si pastor, hindi madali si pastor na humarap sa Panginoon. Amen? Dahil of course, naasahan natin sa maraming alam ay si pastor ang mayroong kapasidad niyan. Kaya si pastor ay, pastor, maraming palo po tayo. Marami pong palo ang inaasahan natin. So mga minamahal, naintindihan mo ba natin? Opo, kaya po ang ilustrasyon natin yung Corinthian Church, na kung saan po ay iisa ang kanilang, naulit na po natin, iisa ang kanilang ang kasalanan, yung hindi pag-aayos sa Lord's Supper, hindi paghahanda ng tama, pero yung iba ay yung iba't iba ang naging sitwasyon ng kanilang ng disiplina. Merong masasakitin, merong mahina, masasakitan at hindi kakaunti ang natutulog. Merong pinatay na agad, meron namang may sakit lamang, meron namang mga mahina lamang. So isa ang kategorya ng kanilang pagkakasala, but yung implementation ng pagdisiplina ng Panginoon ay iba't iba, dahil yung iba nga po ay deliberately ang kanilang ginagawang hindi pag-aayos sa pakibahagi sa Lord's Supper. Yung iba naman, of course, meron dong mga bago ding Christian, meron ding mga bagong Christian doon na gumagaya doon sa mga matatandang membro ng Korinto, kaya sila'y nakikijoin na lang, kumakain na lamang sila ng kumbaga ay ayon sa kanilang nakikitang hindi tama. Kaya po may iba't ibang kalagayan ng disiplina doon sa Korinto dahil may iba't ibang antas ng kaalaman. Amen? Naintindihan mo ba? Narinig ba kayo? So anong naintindihan natin? Ang ating pinupuntos po ay ano ang panuntunan natin sa mga bagong kaanib? Are they sa ano nga to,
grounded sa disiplina din, grounded din po sila sa disiplina. So, yan po. At I want to correct yung mga naulit ko pong mga nasabi na I thought at hindi ako nag-review. Kala ang aking isip ay hindi sila kasali. Kinakailangan muna silang maturuan sa 101. At pagkatapos po noon ay sila po ay haharap na sa discipline committee kung meron man nga pong nararapat na o hindi nararapat na buhay na kanilang ginagawa. So yan po mga minamahal, may tanong ba tayo? So yan po mga minamahal, ang sino mang kaanib ay tinuturing na bagong kaanib ng iglesia. O baby Christian kung ang kanyang pagiging kaanib ay hindi pa humigit sa 3 taon mula sa araw na siya ay mabautismuhan. Sino alam natin na ang tatay, pero ang tatay po ay dito nakaka-attend. Anong Tatay Rick, anong taon po kayo na-baptize? Nung last year lang po. Parang last year lang, Hindi po ako nagkakamali. So, yun po. So, si tatay po ay considered na bagong kaanib ng iglesia. So, yan po mga minamalang. Sino mang kaanib ay maituturing na may mababang antas ng paglago sa pamamagitan ng mga sumusunod na pamantayan. Sila po ay tinuturing na may mababang antas ng paglago at tagal ng pagiging kaanib ng iglesia at edad. Siyempre may mga edad po na kinukonsider tayo, may mga bagong membro tayo po na senior na, at talagang mahina po magbasa, mahina po ang tenga. So, kinukonsider natin yan na sa mga pagdidisiplina po natin o ano ang dapat na pagtutuwid sa kung dumating man mga po sila sa pagkakasala. So, edad, pagkatuto, yung kakayanang talagang umunawa, pagkatuto, kakayanang mag-isip o umunawa. So, yan po mga minamahal ang ating panuntunan. Ayos ba? Narino ba kayo? So, yan po. Ang disiplinang ipapataw sa bagong kaanib o sa kaanib na may mababang antas ng paglago ay mas magaan kumpara sa disiplinang ipinapataw sa karaniwang kaanib ng iglesia. So, naintindihan man po natin yan. Ang Committee on Discipline ang tutukoy ng bigat ng disiplinang ipapataw sang-ayon sa kanilang napagkakasunduan o napag-iisipan. So, Committee on Discipline. So, yan po ang mga talata, Matthew chapter 18, verse 15 to 35. Kaya po sabi doon sa Matthew 18, kung ano ang tinalian ng iglesia na being represented by the committee ay tatalian ng langit. Dahil hindi naman lahat nga naisulat sa Bible kung paano ang paraan, ano ang mga methods na kinakailangan, hindi po lahat naisulat sa Bible. But naroon naman po yung prinsipyo. Naroon po yung basihan na ito ay may pag-ibig. Lalo na ito po ay napapalooban ng pag-ibig, ng kahinahunan, ng ayon sa Espiritu. So, yan po ang paalala. So, may tanong ba bago tayo pumunta doon? May tanong ba tayo? So, alam niyo po yung pangyayari sa Acts chapter 5 kay Ananias at Sapphira? Iniisip ko doon, bakit si Ananias at Sapphira ay pinatay agad ng Panginoon? Ang disiplina ng Panginoon ay, bago po tayo pumunta dyan, pinatay agad ng Panginoon, wala mang anong, sabi nga ay discipline o Committee on Discipline na nag-ayos o sa kanila. Basta na lamang na pinatay ng Panginoon, bumulagta. Tandaan niyo ba yung kwento? Sa Acts chapter 5, yung nagligid. Tama ba ako? Naglingid. Naglingid? Po? Naglihim. Pero ang salata doon ay nili. Okay, basahin po natin ang Acts chapter 5. Okay, Acts chapter 5. Sabi po dito mga minamahal, ayan.
Yan, at inilingid, yan, verse 2, at inilingid ang isang bahagi ng halaga na nalalaman din ito ng kanyang asawa, at dinala ang isang bahagi at inilagay sa mga paanan ng mga apostol. Datapat sinabi ni Pedro, Ananias, bakit pinuspos ni Satanas ang iyong puso upang magsinungaling sa Espiritu Santo upang maglingid ng isang bahagi ng halaga ng lupa? Nang yaoy na natili pa, hindi baga yaoy na natiling iyong sarili, at nang maipagbili na, hindi baga nasa iyo ang kapangyarihan, ano tinisip mo ang mga bagay na ito sa iyong puso? Hindi ka nagsinungaling sa mga tao, kundi sa Diyos. At na marinig na Ananias ang mga salitang ito ay nahandusay at nalagot ang hininga at sinidlan ng malaking takot ang lahat ng nakakarinig nito. So, kita po natin ang disiplina ng Panginoon na hindi na po ito mga bagong mananampalataya. Hindi na po ito mga bagong mananampalataya. Bakit? Bakit ganoon na lamang ang extremity ng disiplina ng Panginoon, pinatay agad o pinauwi agad sa langit? So, mga minamahal, ano ang ating mapapansin po dito? Na kung saan po ay hindi naman po sila hindi binigyan ng pagkakataong magsisi. Kasi po sa verse 3 to 4 ay kung inyo pong bubulayin dito ay binigyan pa ng pagkakataon ni Pedro na okay, ano ba ang ginawa ninyo? Ano ba ang nangyari? Imbis na siya ay magsalita, at itinago na lamang niya tinago na lamang nila ang kanilang kasalanan, ang kanilang pagsisinungaling. So, yan po mga minamahal ang nakikita natin. They had chance to tell the truth, but choose to lie again. But choose to lie again. Ang una pong pagsisinungaling ay sa banal na espiritu, at ang next na pagsisinungaling ay sa harapan ng mga apostol. So, yun po yung pagbubulay po dito na kung saan po ay meron silang pagkakataon na nasabihin, bagamat meron na silang pagtatago. Di ba? Pinagbili nila po yung bahagi ng lupa. Siyempre, may banal na espiritu sila. Bago umarap kina Pedro, ay meron munang pangusap ang Espiritu Santo na kita ng Diyos ang kanilang isip, ang kanilang mga puso, na itatago nila yung kalahati. Ngayon ay talagang naroon na yung pagkakasala nila sa banal na espiritu. Dahil kita na banal espiritu yung kanilang mga isip na itatago, na ngayon pagharap nila sa mga apostol, ito ba ang kabuuan ng inyong pinagbilhan? Hindi sila nagsalita ng opo, ng hindi. Talagang ito lamang. So, may pagsisinungaling din pong ginawa sila sa harapan ng mga apostol. So, kaya po, on the spot, sila po ay bumalagta. Narinig ba kayo? Kasi po, siyempre, ang pagsisinungaling mo sa tagapanguna, pagsisinungaling mo sa Diyos. Kasi sabi ng Diyos, magpasakop kayo sa inyong mga tagapanguna. Tama po ba? Di ba sabi ng Diyos, magpasakop kayo sa mga tagapanguna? So ngayon, pag hindi po tayo nagpapasakop sa tagapanguna, of course, hindi ka nagpapasakop sa tagapanguna, pero ang higit ang dulo doon, hindi ka nagpapasakop sa Diyos. So, yun po ang kalagayan ng Ananias at Sapphira. They had chance to tell the truth, but choose to lie again. Ang pangalawa po, deliberate sin, not just accidental. Deliberate sin, not just accidental. Talagang hindi po by accident ang kanilang ginawa. It was planned deception. It was planned deception between husband and wife. Talagang nagkasundo po yung mag-asawa. They wanted credit of generosity without the cost of full honesty. Meron silang kaisipan na, nagbenta kami ng lupa. They want to be credited.
Oy, nagbigay kami ng malaki. Lord, patawa. Ano nangyari doon? Natakot. Sa, yan pa. Live po tayo, live. So mga minamahal, they wanted credit of generosity but without the cause of full honesty. Ano ho? So may kaisipan po sila ng may kaisipan silang makilala, but sa totoo po wala namang katapatan sa kanilang kalooban. Amen? Narino ba kayo? O ito na po ang pinagbilan namin, pero sa totoo hindi po 'yun ang kasapatan ng kanilang pagkakaloob. Narino ba kayo? Dito muna po sa gwapo, dito muna po tayo sa gwapo. So, narino ba kayo? So, yun po, and the next thing, sin committed not privately but publicly. Sin committed not privately but publicly. God sets standard for the early church. So, kita natin na babago pang nagsisimula yung church, na kung saan po ay puspos sila ng espiritu, 'di ba? Sa Acts chapter 2 ay pinuspos sila ng espiritu. Talagang yung kapangyarihan ng banal espiritu ay gumagawa sa iglesyang ito. Kaya naman po yung pagtutuwid ng Panginoon ay gano'n na lamang, na kung saan po ay talagang ang unang pagkakasala ay patay agad. O ang unang disiplina ng Panginoon, patay agad. O, napansin nyo ba yon? Ang unang pagdisiplina ng Panginoon, pinatay agad. Ba'y nakakatakot yun? Siguro, kung ako ang naroon, tingnan nyo, kung ikaw ang naroon at ako ang naroon, siguro, sabi nga, nasa langit agad tayo. So, yun po, mga minamahal ang ating nakikita. So, may tanong ba kayo? So, yan po, mga minamahal ang ating nais na ipaalala sa pagkakaroon ng maraming alam, pagkakaroon ng maraming palo. At hindi po ang kawalan ng kaalaman ay nag-aalis sa atin para tayo po ay maging accountable sa ating Panginoon. Amen? Narino ba kayo? So, may tanong ba kayo? May nais ba kayo liwanagin diyan? Sige po. May nais ba kayo liwanagin? Awanin. Sige po. Tuloy po tayo. So, pagpapanumbalik sa ministeryo. Narito na po tayo sa pagpapanumbalik sa ministeryo. So, of course, tayo po ay ang mga nadisiplina o ako na maaaring madisiplina ay dadaan sa sa panuntunan na ako'y didisiplinahin. Ngunit hindi po ako kagyat na makakabahagi sa ministeryo. Makakabahagi agad sa ministeryo. Katulad ko, halimbawa po ako'y nagtuturo, ako'y bumagsak sa ganitong kasalanan, hindi pagkaharap ko sa simbahan na ako po ay manunumbalik na at ako po ay nagsisi sa aking kasalanan, and the next Sunday, ako na uli ang tatayo bilang Sunday school teacher. So, hindi naman po magandang tingnan, kalagay na harap agad ako, na ako agad ay aawit, agad ako ay magpapahayag ng salita ng Diyos without first sabi nga ay pagsusuri at pagmamalay kung gaano pa ako magiging epektibo pag ako'y nagsalita na uli. Amen po ba? So, yan po ang nais natin na ipaunawa sa pagpapanumbalik sa ministeryo. Pero bago po yan, tingnan niyo po, napakaganda na pangyayari sa Luke chapter 19. Luke chapter 19, basahin muna natin, kuhanan muna natin ng aral ang Luke chapter 19. Ano po ang kwento ng Luke chapter 19? Apple.
Yan. Luke chapter 19, sa kayo lang ba yun? Luke chapter 19, verse 21. No, not 19 po, sorry. Kaya naman pala mali. 16, verse 21. Tama ba ako? No po. Luke chapter 15. So, ang dami, sorry po. Yan, verse 20 na lamang po. Verse 20, at siya'y nagtindig at pumaroon sa kanyang ama. Ito po yung prodigal son. At siya'y nagtindig at pumaroon sa kanyang ama, datapot samantalang nasa malayo pa siya ay natanawan na niya ng kanyang ama at nagdalang habag at tumakbo at niyakap siya sa leeg. At siya'y hinagkan at sinabi ng anak sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paningin. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. Datapat sinabi ng ama sa kanyang mga alipin, dalhin ninyo ritong madali ang pinakamabuting balabal at suot ninyo sa kanya at lagyan ninyo ng singsing ang kanyang kamay at mga pangyapak ang kanyang mga paa. At kunin ninyo ang pinatabangguya at inyong patayin at tayo'y magsikain at mga katuwa sapagkat patay na ang anak kong ito at muling nabuhay, siya'y nawala at nasumpungan at sila'y nagpasimulang magkatuwa. Ito po yung pagpapanumbalik. Dito natin isa sa mga prinsipyo ang pagpapanumbalik. So, kitan po natin with the realization and repentance of the wrongdoers, katulad ng prodigal son na to. Ano po ang makita nating pagtanggap o pangyayari sa pagtanggap po, pagpapanumbalik nung anong anak? As the father saw him, so nakita na agad ng ama, as the father saw him. So this remind us na we always see, look and anticipate always one's restoration. So doon natin papansinin na as the father saw him, So, anong ating gustong ipahayag sa papanumbalik? Lagi nating ding tinitingnan kung paano nakikita ng ama na may pagpapanumbalik, na may gagawing pagpapanumbalik ang mga anak niya. Ganun din po ang church. Lagi nating ina-anticipate na may makikita tayong manunumbalik. Lagi tayo bukas ang ating mga mata sa pagbabalik ng ating mga kapatirang nagkamali. Amen po ba? Kung paano nakita ng ama ang pagbalik ng kanyang anak, yun din ang ating dapat maging kalagayan na makita natin at talagang asahan ang pagpapanumbalik ng ating mga kapatiran. Amen po ba? Opo, yun po yung nais nating i-connecta sa nanunumbalik mga minamahal. Positive na ang bawat lumalayong anak ng Diyos ay muling makikitang magbabalik. So nakita natin as the father saw him. And nakita natin doon sa 20 and had compassion. And had compassion po. Sabi po doon dito po sa verse 20. His father saw him and had compassion. So, and had compassion that whatever mistakes, shameful acts being done ng ating church members, we should keep also with compassion. Hindi po with anger, with rejection and humiliation. Kasi minsan po dumarating po sa atin naku, babalik ga. Ay malaki ang ginawa niyan Talagang yan malaki ang sira na iniwan nung yan ay umalis. Ay yan kay karapat dapat pang bumalik.
Yan ay dapat tatanggapin pa natin. Yan ay markado na eh. Hindi lamang yan isang beses. Pero sabi nung kwento, sabi at nagdalang habag o nahabag ang Ama. Amen? So, ganyan din po ang church. Ano man ang ginawa, kung ano man ang ginawa, balik ulit, ano man ang ginawa ng anak. Ama, akin na yung aking mamanahin. At ako'y magsasarili na. O, di ka gumanon ng ama. Ganun ang anak. Umalis, lumayo. Tinatuwa yung pamilya. Ayun na nagbalik. Anong tindi ng ginawang kasalanan nung anak? Talaga naroon pa rin yung compassion ng ama. Amen? Naroon pa rin yung compassion ng ama. Ganun po ang church. Ganun din po tayo nararapat na ano man ho ang naging problema ng ating kapatid na to, kung siya'y magsisisi at nauunawain niya ang kanyang pagkakamali at siya'y babalik, naroon pa rin ang ating mga kamay na tatanggapin natin. Amen? So, sino ba tayo para sabi nga ay magsara ng pintuan at sabihin na, of course, kung may mga krimen, iba't ibang issue, halimbawa, may krimen man nangyari, of course, mananagot din siya sa batas. Kung halimbawa naman ay grounded siya sa batas, so kinakailangan, kung may ganong istorya naman, ay hindi maalis yung paghabol ng batas doon sa kahit kapatiran nating nagkasala. Amen po ba? So ang naislaan nating upuntos, mga minamahal, ay we should have compassion. As the Father had compassion, the church also must have that compassion. Hindi po anger, hindi po rejection, at humiliation. Naintindihan ba natin, mga minamahal? Oho. And, And run to his son. Sabi doon, as the Father saw him and had compassion, and ran to his son. And run to his son. Tumakbo pa sa anak. Alam niyo po, ang pagtakbo ng mga matatanda, older men in Jewish culture, ito naman po yung napakinggan na po ninyo. Older men in Jewish culture, running publicly was considered undignified. Yung pagtakbo, yung older men in Jewish culture, sa kanilang pagtakbo publicly, ito po ay kinukonsider na undignified or without honor. Ito ay kinukonsider na walang, honor sa Tagalog? Karangalan. Yung tumakbo, yung ama na tumakbo, yung halat matanda na, yung tumakbo publicly, lalo tigid doon sa pagharap doon sa anak, yun po sa pag-aaral ay undignified. Sino yun? So parang kawalan ng karangalan na, tinatanggap ng Good Shepherd dyan? Anong meron sa Good Shepherd? Hindi na kinilala ang kanilang pangalan? Tatanggapin yun? Bakit tatanggapin yun? Parang pagkilala sa Good Shepherd. Alam niyo po, sa pagtanggap natin, hindi ka walang karangalan, ang mga kapatirang kumikilala ng kanilang kamalian at nais bumalik sa Panginoon. Amen po ba? So yun po, mga minamahal. And run to his son. The grace that outruns son's action of return. Yung pong biyaya, anong pinapakita po ng pagtakbo ng ama? Yung pong biyaya that outrun the son's action of return. Father's overwhelming acceptance regardless of backsliding. Makita po natin yung overwhelming acceptance of the father regardless of the backsliding na ginawa po nung anak. So, ano pang ginawa po? Fell on his neck and kissed him. Fell on his neck and kissed him. Hindi po choke, hindi sinakal, kundi talagang wow, anak mong ito, naku, kinuha mo yung yaman. Ikaw ay harap ngayon, sasakaling kita. Paglapit mo dito, sasakaling kita. Hindi po yung ginawa nung ama. Ang ginawa nung ama, imbis na sakalin, anak! Yan. Nagbalik ka, anak. Hindi ka, amen? Gaano kapag-ibig ng ama. Kahit na kawaldasan, kung ano mang kawaldasan na ginawa
nung anak, pero dahil sa ganun po ang pagtanggap uli ng ama, ay ganun na lamang po ang pagyakap niya doon sa anak. Amen? At hinagkan pa. Amen? Hinagkan pa. Narin pa kayo? O hinagkan pa. Hindi, and he kissed him. He slapped him. Hindi sinampal ang muka, kundi niyakap at hinagkan. Hindi sinakal at ikaw na bata ka, bumalik ka pa dito, wala ka ng pag-asa dito. So nakita ko ba natin kung paano ang pagtanggap? Amen? Naroon ba kayo? Kung gaano ang Diyos kabuti. Amen? Kung gaano ang Diyos pinapaunawa sa iglesia na ganito ang panuntunan ng pagtanggap sa nanunumbalik sa mga talagang nagsisisi sa kanilang kasalanan. Ganito nyo church, gawin ang pagtanggap sa kanila. Amen po ba? So yun po. Kaya nga po napapakinggan natin kung paano po yung ating mga kapatiran, yung napakinggan ko kay Alan, po. So, di ba yung of course, hindi naman po ako nagsabi, but nung si Alan po ay nag-preach dito, wow, blessed na blessed ako talagang. Ako po ay mga lidluha na kung paano siya paulit-ulit na tinatanggap ng church, ng pastor, na sa kabila ng many times niyang pagbagsak, sabi nga na branded siya ng 3 months only. Yan taong yan ay 3 months only. Kasi after 3 months, magpapanumbalik, aalis na uli. Babalik, aalis na uli. Kaya po branded na 3 months. Pero ngayon, naka 3 years na. Amen? Amen po ba? Oho. At siya po ay, kami po, mga minamahal, hindi man basta pag ikaw ay nagsabi ng full-time agad, meron po kaming 1-year probation period. Na kung talagang susuriin mo sa iyong sarili kung talagang ikaw itinawag, at susuriin din ng church kung talagang tinawag ka. Ganyan din po, both. Susuriin mo sarili mo kung itinawag, hindi lamang tinopak, kung talagang tinawag ka talaga, at susuriin din po ng church kung talagang tinawag ka at hindi nga tinopak. So amen, probation period po yun, 1 year. Oo, kung hindi rin tinulak. So mga minamahal, yun po. Kaya po, mga minamahal, nung biyaya na lamang ng Panginoon na yan. Si Alan po next year, gagraduate na rin sa Bible School. Amen? Amen po ba? At nagnanais po magpastor yan. Oo. Talagang pag-pray po natin si Pastor Alan. Amen? So, at naroon po ang ating pagtanggap. Amen? Naroon ba kayo? At marami tayong naisip na mga kapastoran. Think of a pastor na kung paano sila ay nanggaling sa pagbagsak. Pero ngayon, amen? Ganon na lamang sila ginamit ng Panginoon. Amen po ba? Oho, marami tayong naisip na within our church, within our GSB's family, may naisip tayong mga manggagawa natin na then ay talagang bagsak, pero nung sila'y nagpatuloy sa Panginoon, narin ang kamay ng Diyos, niyakap at hinagkan. Amen? Ganun din po ang ating church. Amen po ba? So, sino tayo? Kaya nga po, mga minapal, pag tayo bumagsak, narin ang church. Narin po ang kamay ng Diyos sa pamamagitan ng iglesia na tayo pa rin ay tatanggapin at tayo ay iayos ayon sa kalooban niya. Amen po ba? So, yun po. Ay, bakit naman walang probation yun? Bakit pinagpatay pa ng mga ng matabang guya at binigyan pa ng balabal? Bakit doon sa atin may probation pa? Bakit doon, brother, ay wala doon probation at talagang binalik na uli ang lahat sa kanya? Ay wag lamang po tayo mag-iisik doon sa talatang yun. Kasi hindi lang naman yun ang pinagbabasihan nating foundation. Kasi papasok din tayo sa Acts chapter 6. Sa Acts chapter 6, bago Stephen, Nicanor, di ba si Stephen, bago sila dalhin sa ministeryo ng pagpapakain ng mga bao, hindi po yung bao mga babaeng bao. So naroon yung muna yung puspos sa espiritu, katunayan, di ba? Meron dong mga kriteria na recall nyo ba yon? Na bago sila mailagay sa ministeryo ng pagpapakain sa mga babaeng bao, dapat ganito muna kayo.
Dapat kayo muna ay may mabuting katunayan, puspos ng Espiritu at kausayan. Bago sila inilagay. Kaya tayo mga minamahal, bago natin ilugay uli sa ministeryo ang mga nanghina, of course, hindi lamang tayo may Luke chapter 15, verse 21, 22. Meron din tayong Acts chapter 6. Amen? Narinig ba kayo? Uy! Oho. So, mga minamahal, may naalala lang ang kwento. Maganda daw yung mga bata, side topic po ito, para lamang kayo magising. Ba't kayo, agad nakapikit, hindi pa worship time, Okay, nagtataka, bakit kayo pikit agad, hindi pa worship time. So anyway, balik tayo dito. So mga minamahal, yung daw bata, sabi, lumaki na maayos, nakikinig lagi, nakikinig. Yung bata po ay tinatabihan ng magulang. O anak, pag nakikinig ka ng preaching, ikaw ay tahimik ha? Opo. Alam ko po, mami, kung bakit pa. Dahil, wag akong iingay kasi may natutulog. Narinig ba kayo? Yung iba yata, hindi na-gets. Anyway, na-gets nyo ba? Wag daw maingay, hindi lang nakikinig ng preaching, kundi may natutulog. Kaya mga minamahal, mahalin natin ang mga bata, amen? Kasi pag ginakita ng mga bata katabi mo, pag natutulog, So, pag laki niyan, tulog din yan. Pag yan na yan. Pag nakikinig, tulog din po yan. So, mga magulang, amen? Tatay, si tatay nakaka-relate. So, anyway, kahit po So, anyway, sige po. Alam ko, naiintindihan ko po kayo. Kayo ay nagpe-pray. Kayo po ay nagpe-pray. Salamat po sa mga nakapikit. Alam ko, nagpe-pray kayo sa akin. Salamat sa Panginoon. Praise God! Joke. Okay, sige po. Sali tayo. Kaunti ng oras natin. Narito pa ba kayo? Yun. Okay, sige, tuloy po tayo. So, tama ho ba ang ginagawa nating paraan para sa pagpapanumbalik? Amen. Opo. So, may tanong ho ba kayo? Huwag kayong magtatanong, bell na. Sa mga minamahal. Evaluation ng committee and discipline. Ang punto ng evaluation ay upang maalaman lamang kung ang nadisiplinang kaanib ay maaari pang bumalik sa dati niyang posisyon. Kasi nga po, may mga pagkakataon na majority ng kanyang pagpapanumbalik ay hindi na magiging blessing. Tama po ba? May mga ganun pong pagkakataon na hindi na siya magiging epektibo pag bumalik pa dito. Kaya po, sa panguna ng ating pastor, we have this committee on discipline na tatayahin kung ito bang brother job na to, pag siya tumayo, nung siya'y bumalik, pagbabalik ba niya sa kanyang ministeryo, ito ba ay magiging epektibo pa? At pag nasuri po na ako hindi na maging epektibo, kahit pa ako'y tinawag doon, ay hindi karakarakang ako'y makabalik uli sa nasabing ministeryo. Paglilingkod. Amen? So, yun po siyempre, nais nating hindi lamang ka makatayo, kundi makatayo kang may pagpapala. Amen po ba? Hindi lamang ikaw matulungan, kundi matulungan ang mga nakikinig. Yung pang mga nakikinig, somewhat medyo critical, minsan dadating minsan yung isip na, kasi minsan marami tayong pagkakataon na hindi ang tinitingnan natin yung galing. Sa una lang po yan. Sa una lamang kayo mamamangha pag magagaling magsalita, pero pag nagtagal na, ang lagi niyong isipin, bakit ako makinig sa taong ito? Dahil nakikita ko sa buhay ng taong ito ang kanyang sinasabi. Amen? Ganyan po pag nagtagal. Kaya po, ini-evaluate natin kapag ito bang bumalik uli itong kapatirang ito ba'y magiging blessing? Considering yung kanyang mga nagawang kasalanan. So, ipapanumbalik naman, pero we have this kind of procedures, set up na hindi lamang siya makapag-serve, kundi talaga ba siyang naging epektibo sa kanyang paglilingkod. So, yun po yung konsiderasyon natin. So, anyway, salamat po. Tuloy po natin sa next week. Next week Sunday po ay evangelistic service na. At pag-pray nyo rin po ako sa aking pagtuturo sa next. At magdala po tayo ng bisita. Amen? Amen po ba? Next Sunday po. Amen? Hoy! Dala po tayo ng bisita next Sunday. Amen?
Yan. Okay, pag wala ka kay bisita, didisiplinahin po kayo. Ha? Kasunduan tayo. Pag walang bisita, didisiplinahin. Amen po ba? Hoy, amen! Nag-amen si ate Robe. Pag wala kang bisita, ate. Harap ka kay pastor. Hoy, next Sunday, bisita tayo, amen? Hindi maka-amen. Sige po, tayo manalangin. Let us pray. Ano nangyari na doon? Ayos na, kapatid. Sige po, tayo mag-pray. Dakilang Ama, Panginoon, maraming salamat po for this morning. Alam namin, O Diyos, na ang aming mga pag-aaral ay ayon sa iyong mga salita. At Lord, tulungan niyo po kami. Alam namin, Lord, na kahit ano ang ang aming mga sinabi, kung naroon ang aming puso sa pakinig, O Diyos, ay Lord, gagawa po kayo. Talagang kayo ay mag-aayos at magpapala, O Diyos. Tutulungan niyo po kami sa mga pag-aaral pa at aming nga pong pagtatalakay sa pagpapanatili ng kaayusan, ng katuwiran sa loob po ng iglesia, pamagitan nga po ng araling church discipline, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa iglesia. Salamat po sa aming pastor na patuloy na, Lord, nangunguna po sa aming iglesia. Ito po yung aming samadalangin sa matamis sa pangalan ng Panginoong Kristo. Amen at amen. So good morning po sa ating lahat.